Sa magandang araw po sa inyong lahat. Magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral dito sa Gospel of John. At sa pagkakataong ito ay tatapusin natin ang mga natitirang talata sa chapter 8. Kaya't samahan niyo akong buksan ang inyong mga Biblia sa John chapter 8 verses 48 to 59. John 8:48 to 59. At ang message po natin ngayon that we titled, Know Jesus and Keep His Word. Know Jesus and keep His word. And I read, The Jews answered him, Are we not right in saying that you are a Samaritan and have a demon? Jesus answered, I do not have a demon, but I honor my Father, and you dishonor me. Yet I do not seek my own glory. There is one who seeks it, and he is the judge. Truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death. The Jews said to him, Now we know that you have a demon. Abraham died, as did the prophets, yet you say, if anyone keeps my word, he will never taste death. Are you greater than our father Abraham, who died, and the prophets died? Who do you make yourself out to be? Jesus answered, If I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, of whom you say, He is our God. But you have not known Him. I know Him. If I were to say that I do not know Him, I would be a liar like you. But I do know Him, and I keep His word. Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad. So the Jews said to him, You are not yet 50 years old, and have you seen Abraham? Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita at samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa inyong salita na inihatid sa pamamagitan ng inyong anak. Na sa aming pag-aaral ngayon, nawa ay hayaan mo na kami magpakumbaba at ituon ang aming isipan sa mga bagay na nais mong ituro sa amin. Naway pagliwanagin mo ang iyong salita sa aming mga puso at isipan. At tunay na siyang aming maging espiritual na pagkain at buhay. At tunay na Panginoon, gayon din, maging ilaw at gabay sa aming pamumuhay. Sa pong aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung mapapansin po ninyo ay naging lubhang mahaba ang ating pag-aaral dito sa chapter 8 ng Book of John. At hindi naman namin akalain ni Pastor Gab na ganito pala kahaba itong chapter na ito, na inabot na kami ng 5 messages or 5 linggo sa ating pag-aaral dito sa chapter 8. At dito ay ang ating ika-6 na linggo. At sa pagkakataong ito ay tatapusin natin dito ang chapter 8. But who is Jesus? Sino ba si Jesus? Sa ating mga naging pag-aaral, ito ang naging tema. Diba? Sino si Jesus? Ang naging tema nito ay upang ipakilala sa atin kung sino ba si Jesus. Lubhang naging napaka-importante na makilala siya ng mga tao. Noon at syempre hanggang sa ngayon, sapagkat ang makilala siya, ang magtiwala sa Kanya, ang magkaroon ng pananampalataya kay Kristo, ay siyang magkakamit ng kaligtasan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nadinig natin ang mga pahayag ng ating Panginoong Jesus. Kung maalala niyo in chapter 6, sinabi niya doon that I am the bread of life. At dito sa chapter 8, nandoon ang kanyang declaration that I am the light of the world. Iyan ang kanyang mga naging pahayag. Ang pangahayag ni Jesus upang ipakilala ang kanyang sarili sa mga Hudyo na eto ako ang Mesaya, ako ang tagapagligtas na matagal nyo nang hinihintay.
Pero syempre, napansin natin at nakita natin sa bawat pahayag ng Panginoon ng mga katotohanan ay naroon at mayroong oposisyon. May mga kontra, ika nga, di ba? At syempre, ngayong mga panahunan ng darating na eleksyon, syempre mayroong mga oposisyon dyan. At dito ay ganyan din naman. Mayroong mga kontra, mayroong oposisyon, may mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. May mga taong tumututol sa mga katotohanang kanyang itinuturo. At kung titingnan ninyo, ay ito yung mga Hudyo. At sila yung mga namumuno ng relihiyon, ang mga Pharisees, na sila itong mga tagapagturo sa templo. Ngunit sila ang mga taong mas nananangan sa sariling kakayahan, mas nagtitiwala sa sariling kaalaman, di ba? Na maaaring sa kanilang narating, sa kanilang posisyon sa relihiyon, nandoon at naging ma-pride sila. Doon sila nakasandal sa kanilang relihiyon. Doon sila nakasandal sa kanilang mga gawa at doon sila umaasa at nagtitiwala para sa kanilang kaligtasan. Ngunit sila na makikita natin na mayroong maling pagkaunawa tungkol sa Diyos at kay Kristo. Sila na walang pananampalataya. Sila na walang gagawin kung hindi makikita natin ang akayin ang mga tao tungo sa kanilang maling katuruan at tiyak na kapahamakan. Pero nakita pa din natin dito ang grasya ng ating Panginoong Hesus sa kanila. Ang kanyang awa, ang kanyang mahabang pagpapasensya, na sa kabila ng kanilang katigasan ng puso at hindi paniniwala sa kanila, andun pa rin ang pagtawag ni Hesus para sa kanilang kaligtasan. Andun pa rin ang kanilang paanyaya para sa mabuting balita. And truly, despite their rejection, Jesus is gracious to offer salvation if they will know Him and keep His word. And ito nga yung naging puso. This is the heart of our message today, and that is to know Jesus and keep His word, to have eternal life. Know Jesus and keep His word, to have eternal life. Iyon yung promise, iyon yung resulta ng paniniwala, ng pananampalataya at pagsunod sa salita ni Kristo. And mapapansin natin na meron naman ilan, there are Jews, di ba, na silang mga nakapakinig who have heard Jesus' proclamation that He is the light of the world, He is the bread of life. Sinabi sa atin dito sa chapter 8 in verse 30, many believed in Him. Many believe in Him. Ngunit mapapansin din natin sa ating teksto, at noong isang linggo, marami nga ang naniwala sa kanila, pero marami din ang hindi nagkaroon ng malalim na pagkilala kay Jesus. Sabihin natin, they know Him as an intellectual knowledge. Malaman lang, makilala lang, hindi ba? Pero ngunit hindi iyon tinanggap sa puso. Hindi nila tinanggap sa kanilang puso si Jesus. Pumasok lang sa kanilang isipan, pero hindi tumago sa puso. Nalaman lang, pero hindi nagkaroon ng puwang upang mas kilalanin pa, upang mas lulumalim pa, at upang tanggapin ang lahat-lahat tungkol kay Kristo. At nakita natin lumaon, ay tumigil sila sa paniniwala. They stopped believing. At ilan nga sa mga naging disipulo ay umalis at iniwan siya. At tunay na sa pagpapatuloy ng pagtuturo ng mga katotohanan ng Panginoon doon mismo sa templo. Kalaunan naging mas malinaw. At nakita natin na hindi pala tunay.
hindi tunay at tapat ang paniniwala na meron sila. Hindi pala masasabing nagkaroon sila ng tinatawag na saving faith. Hindi sila nagkaroon ng saving faith. Hindi pala sila nagkaroon ng totoong pananampalataya. Ang pananampalataya na nakakapagliligtas. Sapagkat naroon pa rin na mas pinaniwalaan nila, mas nanangan sila sa kanilang sariling mga pag-iisip at ideya at akala. Diba? That they rely on their pride. They trust in their own understanding. Sa kanilang pag-iisip, sa kanilang pagkaunawa kung sino si Jesus at hindi kung ano yung itinuturo niya. At kung maalala ninyo nung isang linggo sa mensahe ni Pastor Gab, nakita natin yung paninindigan ng mga Diyos na sila nga daw ay mga anak ni Abraham, na sila ay mga anak ng Diyos. Ngunit, hindi nila nauunawaan ang lalim ng kanilang kasalanan. Hindi nila tinanggap na sila ay naging alipin ng kasalanan. They are so self-righteous. Ngunit bakit nila ninais na patayin ang Panginoon? Bakit kaya? Sapagkat ayaw nilang tanggapin at dinggin ang kanyang salita. Ayaw niya silang pakinggan. Kaya't sinabi ng Panginoon in verse 44, "You are of your father, the devil." Well, para sa mga Pharisees, sa mga leader ng relihiyon, sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos according to the Old Testament, para sabihin sa kanila yon, masakit para sa kanila yon. Sa normal na tao, kapag merong itinatama, na kapag merong mali o paniniwala or something na nagawa, ang normal na response ay ang dumipensa. Di ba? Ang normal na response ay tumanggi sa ipinaparatang sa kanya. Ngunit, ilan lamang ang gumagawa ng tamang pagtugon. Andito ang Diyos na siyang katotohanan ang nagtuturo sa kanila. Ngunit hindi nila nagawa na magpakumbaba at tanggapin ang kanyang pagtatama. At sa pagkakataong ito, doon natin makikita tunay ang biyaya ng Diyos, ang kanyang love, dahil nais niyang itama ang maling paniniwala. Sobrang mahalaga na itama ang paniniwala tungkol sa kaligtasan dahil ito ang magtutukoy kung saan pupunta ang tao sa kabilang buhay. At syempre, dalawa lang naman, di ba? It's either in heaven or in hell. At sa pag-rebuke ng Panginoon sa mga Jews, makikita natin, mabasa natin to in verse 48. Narito ang kanilang tugon. In verse 48, the Jews answered him, "Are we not right in saying that you are a Samaritan and have a demon?" Well, clearly, sa mga pagpapahayag na iyon, hindi nila nakayang pabulaanan ang sinabi ng ating Panginoon. Wala na lang silang masabi kung hindi siraan ang kanyang pagkatao. Makikita natin that the Jews accused him of being a Samaritan and having a devil. Bakit kaya? They called him a Samaritan because for the Jews, ang mga Samaritan ay unclean and ignorant of the true religion. Kung maalala ninyo, in chapter 4, there's a woman in the well, the Samaritan woman na kinausap ni Jesus. And the text tells us that the Jews have no dealings with the Samaritans. Well, the Samaritans, sinasabi sa atin in the Old Testament, it is part of the Israel. Kalahi ito ng mga Hudyo. Ngunit ang Israel ng panahon na yun ay nahati sa dalawa. Mayroong tinatawag na Northern Kingdom. Okay? Ito yung lugar ng bansang Samaria. At tunay na yung mga tao doon, kaya tinawag silang Samaritan dahil sa Samaria. And doon mayroong Southern Kingdom na kung saan nandoon ang Jerusalem sa Judah. And the reason
that they treat them unclean is because itong mga Samaritan, the people of the northern kingdom, they intermarried with the nations na sumakop sa kanila. And they have adopted the worship of idols. And simula noon, the Jews despised them. Okay? They are not pure Jews para sa kanila. They are hybrid, ika nga, and they treated them unclean. And they have no more dealings with Samaritans. And makita natin, these Jews called Jesus a Samaritan and demon-possessed. Diba? Bakit kaya? Well, siguro para sa mga Jews, a Samaritan lamang, okay, who is demon-possessed, ang maaring mag-akusa sa kanila that they are not the children of God. Well, yun naman ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila, that they are not the children of God. They are of their father, the devil. Hindi nila masagot yung katotohanan sinabi na yan sa kanila ng Panginoon. At makikita natin yung kanilang pagtugon na merong paglapastangan sa Kanya. At tuwiran naman itong sinagot ng Panginoon in verse 49. And Jesus answered, I do not have a demon, but I honor my Father, and you dishonor me. Ito ay direktang tinutulan at tinanggihan ng Panginoon ang mga paratang sa Kanya. At sinabi niya sa kanila, I do not have a demon. Kung titingnan natin in contrast, kung titingnan natin in contrast ang demon-possessed versus Jesus, kung makikita natin, one who is controlled by the devil is a liar. But Jesus Christ told them the truth. And we will see that the one who is moved by the devil is inflated with pride, seeks honor, and fame. But Christ sought only the honor of the Father. And Jesus said, I cannot have a demon because I honor God the Father. And in honoring God, I do not seek my own glory. And there makikita natin as verse 50 tells us, Jesus continued, yet I do not seek my own glory. There is one who seeks it, and he is the judge. Jesus is honoring God. He seeks not his own glory. Jesus is not working for his own benefit, as he does all things that the Father tells him. He only does the will of the Father, not for his own glory, but for the glory of God. At makikita ninyo sa takbo ng pag-uusap, matapos na lapastanganin ng mga Jews si Jesus, matapos nila siyang akusahan ng walang mga katotohanan at siraan ng kanyang pagkatao, naroon ang pagpapahayag niya ng katotohanan. At sinundan pa niya ng pagtawag, ng invitation para sa kaligtasan. Makikita ninyo na una, these Jews, they reject and they blaspheme him. Pero nakita natin doon ang respond ng ating Panginoon with truth. And now you will see the gospel salvation, the invitation for salvation. Ang pagpapahayag niya ng mabuting balita. As Jesus said in verse 51, truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death. So, nakita ninyo dito yung pagbibigay diin ng Panginoon na ang ibig sabihin nito ay truly, truly, mapapansin nyo doon na ang mga susunod na mga statement o pangungusap ay lubhang napakahalaga. Sapagkat sinasabi dito ang may kinalaman tungkol sa kaligtasan. And that is the heart of our message today, to know Jesus and keep His word, to have eternal life. And truly,
The Son of God came to the world, to the Father's will, to the glory of the Father. And He came to the world to bring salvation to the world. Kung babalikan natin ang mga verses na ating nadaanan in chapter 6, Jesus said in 6 verse 63, "The words I have spoken to you are spirit and life." In verse 14 in chapter 6, "For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life. And I raise Him up on the last day." At ganun din in verse 47, verse 47 of chapter 6, "Truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life." At halin tulad dito in verse 51, Jesus pointed out, "If anyone keeps my word, he will never see death." The Father who seeks my glory is the one to judge. Those who will reject Jesus and His word will be judged. But those who keeps His word will never see death. Well, hindi ibig sabihin nito ang mga mananampalataya kay Kristo ay hindi na mamamatay physically. There is the first death. Diba? There is physical death. But of course, yung kamatayan na yon, ang ibig sabihin noon ay ligtas na ang mga Kristiyano sa kaparusahan ng kasalanan or sa penalty of sin na tinatawag. At ang tinatawag doon, which is the eternal death. So instead of eternal death, and what a Christian have, kung ano ang meron ng mananampalataya kay Kristo, instead of eternal death, they will have eternal life. Hindi ba't ang sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23 is, "The wages of sin is death." Na ang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang pagkakalayo sa presensya ng Diyos. Walang hanggang pagdurusa sa puot at galit ng Diyos sa impyerno. Yun na nakaabang sa mga hindi naniniwala at nananampalataya kay Kristo. Ngunit sa mga mananampalataya, sa mga naniniwala sa Kanya, sa mga tumutupad ng Kanyang salita, those who know Him, those who believe in Him, those who seek Him and keep His word, sila ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling at presensya ng Diyos. Iyon ang pangako to those who will keep God's word. Pero keeping God's word, papaano nga ba ito? How can we keep God's word? And babanggit tayo ng ilan dito. Maaring 3 lamang yung ating banggitin sa pagkakataong ito. At masabi natin, to keep God's word is 1, to hide it in our hearts. To hide it in our hearts. The psalmist says in Psalm 119 verse 11, Psalm 119 verse 11, it says, "I have stored up the word in my heart, that I might not sin against you." I have stored up the word in my heart, that I might not sin against you. Nang salita ng Diyos ang siyang maging laman ng ating mga puso. Hindi ba't ang pagmamahal ng Diyos na ninanais sa atin ay ang ibigin siya ng buong puso? Na walang pagnanais ang ating puso kundi ang presensya na. Na walang pagnanais ang ating puso or ang tanging naisin natin ay ang kalugdan ng Diyos sa lahat ng ating iniisip, sa lahat ng ating ginagawa at maging sa ating pagsasalita. Hindi ba naranasan nyo na ring umibig o kaya ay magmahal? Minsan o patuloy na nagmamahal,
kasalukuyang nagmamahal, di ba? At mayroong minamahal. Well, kung titingnan natin na kapag kayo o tayo ay nagmamahal, hindi ba't para sa atin ay lahat ay gagawin natin sa taong ito para masiyahan siya. Lahat gagawin mo para siya ay malugod ang iyong taong minamahal. Ano ba ang dapat kong gawin para siya ay sumaya? Diba? Ano ba ang dapat kong ibigay upang malugod siya sa akin? Ano bang dapat kong sabihin para mapangiti ko siya? Pero kung titingnan natin, ngunit lalo't higit ang ating Diyos na dapat nating itago at iukit sa ating mga puso ang kanyang salita upang atin siyang palagiang maalala at tayo'y hindi magkasala sa kanya. Ikalawa, to keep God's word is to retain it in our memory. To keep God's word is to retain it in our memory. Ganun pa rin in Psalms chapter 119, we look at verse 16, and it says, I will delight in your statutes, I will not forget your word. I will delight in your statutes, I will not forget your word. Na ating pagnilayan ang salita ng Diyos araw at gabi. Sabi nga ng psalmist, kagalakan ko, O Diyos, ang iyong mga tuntunin at ang iyong salita ay hindi ko lilimutin. Hindi ba napakaganda? Nandun na tayo ay dapat mayroong kagalakan sa ating pagbabasa ng ating mga Biblia. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Pero kung ating nalilimot na magnilay at magbasa ng ating mga Biblia, madali tayo makakalimot sa mga salita ng Diyos. Madali tayo makakalimot sa kanyang mga pangako. Ngunit tandaan natin na ang gamot sa kalimot ay ang palagiang pagpapaalala sa ating sarili. Kaya't lagiin natin na magbasa ng salita ng Diyos. Palagiin nating naisin na makipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita. Upang sa ganoong paraan ay palagi tayong mapaalalahanan ng mga pangako ng Diyos. Alam naman natin ang bawat sa atin meron tayong mga kanyang mga pinagdadaanan at kinakaharap na problema sa ating mga personal na buhay. O maging sa iglesia o sa ating pagiging buhay Kristiyano, lalo na sa panahon ngayon. Ang tanging makapagbibigay lamang sa atin ng higit na kalakasan at sigla ay ang tayo ay mapaalalahanan ng Diyos na kahit ano man ang ating kinakaharap na pagsubok ay makita natin siya ang ating sandalan. Siya ang ating kalakasan at kaaliwan sapagkat ang mga pangako ng Diyos sa kanyang mga anak kailanman anong pangako niya? Na hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan upang mapawi anuman ang ating mga inaalala at iniisip. At tunay na kung ikaw man kapatid ay nasa ganitong sitwasyon, naway mapaalalahanan ka ng Diyos. Panghawakan mo ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako na siya ay ating kasama at hindi niya tayo pababayaan. Tandaan natin at ating itago sa ating isipan at dalahanin ang kanyang salita at mga pangako. At dito sa ikatlo, to keep God's word is to be governed by it in our daily lives. To be governed by it in our daily lives. Muli, dito pa rin sa Psalm chapter 119 at basahin natin in verses 4 to 5. At sinasabi doon, You have commanded your precepts to be kept diligently. Oh, that my ways
may be steadfast in keeping your statutes. Hindi po ba napakaganda? Hindi lamang na ang salita ng Diyos ay ating maisapuso at alalahanin sa ating mga isipan, kundi makita rin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi nga ng ilan, ang buhay Kristiyano ay hindi hallelujah lang. Ang buhay Kristiyano ay hindi lang yung nasa simbahan ka at uma-attend ka ng mga pagsamba or ng mga gawain sa iglesia. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang yung alam mo ang salita ng Diyos at mga katuruan sa Biblia. Sapagkat ang totoong buhay Kristiyano ay yung pagkakaroon ng totoo na nasa puso mo ang salita ng Diyos. At totoong lagi mong inaalala ang kanyang salita. At ito ay magbubunga sa isang Kristiyano ng pagsunod sa Diyos. Christians do not only hear God's word, but also obey God's word. Kaya nga sinabing disciples, di ba? Kaya sinabing mga tagasunod, sapagkat sumusunod sa mga pinag-utos, sumusunod sa mga salita ng Diyos. Hindi lamang tayo mga nakarinig ng mga salita ng Diyos. Hindi lamang tayo mga tagapakinig, kundi dapat tayo rin ay mga tagapaggawa at tagapagsunod ng kanyang salita. At ang may pananampalataya ay hindi tumitigil. Hindi tumitigil sa paniniwala. Hindi tumitigil sa pananampalataya kay Kristo. Patuloy sa paniniwala kay Jesus at tunay na sa pamumuhay sa araw-araw ay nandoon ang liwanag ng salita ng Diyos na tunay na sa anumang aspeto ng ating buhay. Anumang plano ang naisip natin, anumang desisyon ang ating gawin, naroon yung ating panalangin, yung ating pagsuko, at nandoon yung ating pagtingin at pagsusuri na ito ba ay ayon sa salita ng Diyos? Ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Ang mga gagawin ko ba at ang akin bang mga desisyon ay magbibigay kaluguran sa ating Panginoon? At tunay na nawa kapatid, ay makita natin ang ating sarili, ang ating masuri ang ating sarili kung ang ating pamumuhay ba ay naaayon sa salita ng Diyos. And there nakita natin ang gospel, ang invitation ni Jesus. Ang pagtawag niya that if anyone keeps my word, he will never see death. Keep my word and you will have eternal life. And of course, sa mga binanggit ngayon ng ating Panginoon, andito na pa rin ang kanilang response. Andito na naman ang mga oposisyon. In verses 52 to 53, the Jews said to him, "Now we know that you have a demon. Abraham died, as did the prophets, yet you say, if anyone keeps my word, he will never taste death. Are you greater than our father Abraham who died? And the prophets died. Who do you make yourself out to be?" Well, Jesus, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Kapansin-pansin ang kanilang pagtutol kay Jesus. At ito ay dulot ng kanilang hindi pagkaunawa. Iyon ay dulot ng kanilang hindi pagtanggap sa kanyang mga pagpapahayag ng katotohanan tungkol sa kanyang pagka-Diyos. Sinabi nga ni Jesus sa naunang verse in verse 43, kung babalikan ninyo na hindi nila maunawaan ang kanilang sinasabi sapagkat ayaw nilang makinig. Ayaw nilang pakinggan. Ayaw nilang unawain. Ayaw nilang intindihin. Bakit hindi sila magpakumbaba at tanungin ang Panginoon? Hindi namin maunawaan, Jesus, ang sinasabi mo. Pwede bang ipaliwanag mo sa amin upang aming maintindihan? Ngunit hindi iyon ang kanilang mga naging tugon. Diba? Ayaw nilang magpakumbaba. Sapagkat
ang maintindihan yung sinasabi ng Panginoong Hesus ay malayo sa kanilang interes. Ayaw nilang magpakumbaba na bigyan ng liwanag ang kanilang mga isipan upang makaunawa. Bagkus ay andoon ang kanilang panunuya sa Panginoon. May demonyo ka nga! Ayan. Ayun ang sinabi nila. And hindi ko alam, baka nadinig nyo na rin yan sa inyong mga kapitbahay. Di ba? Dito nila nakuha yan. Hindi naman. At sinabi nila, Jesus, si Abraham, namatay. Ang mga prophets, namatay. Ano ba ang palagay mo sa sarili mo para sabihin mong ang sino mang sumusunod sa mga sinasabi mo ay hindi makakaranas ng kamatayan? Diba? Andoon yung kanilang pagtatanong, ikaw ba ay mas nakakahigit pa sa aming Father Abraham? Diba? And in verse 54, Jesus answered, if I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, of whom you say he is our God. But you have not known him. I know him. If I were to say that I do not know him, I would be a liar like you. But I do know him, and I keep his word. Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad. In this Jesus statement, we will see that the Father glorifies the Son, and through the Son's complete and full obedience to the Father, God is glorified. To glorify is to give honor, and to honor is to give high respect and great esteem. Nang pagbibigay ng kataas-taasang pagrespeto at pagpapahalaga. Ang pagbibigay luwalhati, ang pag-aalay ng mataas na pagkilala, ng pagpuri at pagsamba. Kaya't pinapaalalahanan tayo kung paano ang Diyos ay niluluwalhati ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak, ay naway ganun din tayo. Buksan natin in 1 Corinthians chapter 10 verse 31. 1 Corinthians 10:31, it says, so whether you eat or drink, or whatever you do, do all for the glory of God. Nawa ito ay ating maging panalangin. Na anuman ang ating gagawin, nawa ay makapagbigay tayo ng luwalhati. Na makita sa ating paggawa na mayroon tayong mataas na pagkilala at pagdakila sa Diyos. Na ang ating gawain ay maialay natin sa Diyos ng may pagpupuri at pagsamba sa Kanyang pangalan. The Father honored the Son, and the Father honored the Son for our salvation. And as we will see, God honored Christ at His birth. Yeah. Noong unang Pasko, malapit na ang Pasko. God honored Christ at His birth, where He sent angels to herald Him as Christ the Lord. God honored Christ as He grows. He sent wise men to come and worship the young King. God honored Christ at His baptism by proclaiming Him as His beloved Son. God honored Christ at His suffering and at His death, for His body did not see corruption by His resurrection. And God honored Christ at His ascension when He exalted Him at His own right hand. And God will honor Christ in the final judgment, when every knee will bow and every tongue confess that Jesus is Lord. And throughout eternity,
Christ will be honored. Jesus will be honored by His redeemed people. And infinitely worthy is the Lamb to receive glory and honor. At nawa ay makita natin ang ating mga sarili. At ating maitanong sa ating mga sarili at tingnan ang ating mga buhay. Do we honor God sa araw-araw ng ating pamumuhay? Do we give Him glory sa lahat ng bagay na ating ginagawa? And this is our prayer, that may we honor Him in our daily lives as we are greatly honored to be called the children of God. And truly, because of God's love, because of Jesus' sacrifice, we see so much love and mercy and grace. Sa pamamagitan nun, we get a seat at the Lord's table. We don't deserve it. And it's only by the love, mercy, and grace of God. And it says there, and Abraham was glad. He rejoiced to the coming of that day. God has promised the Messiah, and it was promised going to be an offspring that will be the descendant of Abraham. At through him, isa yon sa mga naging covenant at pangako ng Diyos kay Abraham, that through him, that the nations and the families of the earth will be blessed by him. Sapagkat doon sa lahi ni Abraham nagsimula or lumitaw ang tagapagligtas. And truly, we must be looking forward to that moment. It is our blessed hope. At tunay na bilang mga Kristiyano na anuman ang hirap na maaring dinaranas mo ngayon, anumang bagay ang bumabagabag sa iyo ngayon, nawa ay nandoon yung ating pagtingin. Tumingin ka sa Diyos. Keep God's word. At tunay na hold fast. Panghawakan mo, tingnan mo, unawain mo, alalahanin mo, tanggapin mo, isipin mo, sambalatayanan mo ang mga salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako. And let us read in 1 Peter chapter 5 verse 10. Isa sa mga paboritong verse na nabasa ko, and it is a great encouragement maging sa akin, sa aking asawa, sa aming pamilya, and nawa ay maging encouragement din sa inyo. 1 Peter chapter 5 verse 10, and it says, "And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you." Binanggit doon that our suffering will only be for a little while. Panandalian lamang. Sandali lang siya. Konting oras lamang ito. Hindi mo iindahin kung anuman ang sitwasyon mo ngayon. If you will only look forward. Kung titingnan mo ang walang hanggang buhay sa piling ng Diyos, yung suffering, maaaring isipin natin, ang buhay naman natin ay puno ng naging buhay. Ang buhay natin ay laging may suffering, of course. Hindi naman nawala yung problema, hindi ba? Hindi nawala yung mga pagsubok. Ngunit sa pamamagitan ng mga problema na yun, sa pamamagitan ng mga pagsubok na yon, ay lalo tayong naaakay sa pagtawag sa Diyos, sa paglapit sa Diyos, diba? At paghingi ng tulong sa Kanya. And truly, when we look at our suffering, maybe we suffered for 1 year,
2 years, 5 years, 10 years, or even in your lifetime. And sabihin na natin, 50 years old ka na, 60, and you have felt that you have done suffering in your life. Sinasabi doon sa verse, it's only a little while. It is nothing compared to eternity. Suffering is nothing compared to eternity in God's presence. At tunay na katulad ni Abraham, may it be an encouragement for us to rejoice and be glad to the coming of that day, our blessed hope in Christ, that there will be no more suffering and only glory in the presence of God. And of course, as usual, the opposition did not discern Jesus' teaching. Hindi nila naunawaan ang Panginoon. But soon they see how greater Jesus is than Abraham. And Jesus told them in verse 58, truly, truly, ayan na naman, merong emphasis, truly, truly, ng statement ng mga susunod ay sadyang merong bigat at binibigyang diin ang katotohanan nito. And Jesus said, I say to you, before Abraham was, I am. And again, it's a statement of truth. Jesus is the great I am. Jesus is the I am. The Lord who revealed himself to the Jews in the Old Testament. He is the eternally pre-existent God. This is the attribute of God. Ito'y tinatawag na isa sa mga attribute na which is the aseity of God. The self-existent of God. Wala siyang pinagmulan at wala siyang katapusan at patuloy siyang umiiral na siya ay nabubuhay at umiiral sa kanyang sarili. Wala siyang simula at wala siyang wakas. Hindi siya kailanman nakadepende sa anuman o kanino man. Jesus is the I am, the pre-existent God. At doon sinasabi niya, bago pa ipinanganak si Abraham, ando na ako. Yun ay hayagang pagpakilala ni Kristo bilang Diyos. At nakita natin ang naging reaksyon ng mga Jews, wala silang masabi. Hindi nila matanggap ang mga katotohanang tinura ng Panginoon. Anong ginawa nila? Pumulot na lang sila ng mga bato upang siya ay batuhin. Ngunit si Jesus ay nagtago palabas ng templo. Hindi pa dumating ang kanyang takdang oras, kaya't hindi nila siya masasaktan. At sa ating pagtatapos ay tunay na nakita natin sa ating pag-aaral ang grasyang ipinakita ni Kristo sa mga tao. Na sa kabila ng kanilang pagmamatigas at kawalang pananampalataya ay naroon yung kanyang pag-ibig na itama ang kanilang mga maling akala at paniniwala. Ang ipahayag ang katotohanan at ang ayain sila. Ang imbitasyon para sa kaligtasan, ang papahayag ng mabuting balita sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang niya. Nawa kaibigan ay narinig mo ang pagtawag ni Kristo. He asks to know Him, to believe in Him, and to keep His word. Sapagkat sa sino man na mananampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kaligtasan. Lumapit ka, manalangin ka sa Kanya at kilalanin siya bilang iyong Diyos at ikapagligtas. At sa ating mga kapatid, naway naging pagtuturo at encouragement ang ating mensahe sa araw na ito. Na patuloy nawa tayo mabuhay sa salita ng Diyos. Panghawakan natin ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga pangako. At tunay na ito ay gamitin nating gabay sa ating pamumuhay. That we may continue to know Him more. That we may believe in Him more. And keep His word. And spread the gospel of Christ. And that we may bring honor and glorify God
in all that we do. Let us pray. Salamat po, Ama, sa iyong salita at patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan at gabay na kami ay mamuhay ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kalooban, upang ikaw ay mabigyan namin ng papuri, pagsamba at kaluwalhatian. At lahat ng iyon, Panginoon, ay inaarapat lamang sa iyong pangalan. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa ngalan ng iyong anak, aming Diyos at Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat at tunay na ang kapayapaan ng Diyos at ang kanyang biyaya ay sumainyo.